at iyo tandaan. Ang Masa Live, ang Facebook page ng YouTube channel ang Masa. Ikakaupod niyo sa Taglianis ng Domingo Mataw. Ikakalas 10 hanggang alas 11 ng araw. Ang Masa. Damo kita, O Diyos, nga amon hinihigugma, ipapangaraw namon, ang imo paggiya, yan ang adlaw, iniingat karamdahan, tagan mo kami, inugang ng puso, para may patuman, ang amon mga burulaton, na nagamiton, ang amon talento, para makabulig, ang amon igasitaw. Diyos na makagaraong, magindalan ng taranda, para magkaada, indugang na kahibaruhan, ang tanan na magkirita. Tagalan mo kami, O Diyos, hinabril nga panunahuna, na nagkasing-kasing, para hanhingyap, han pagkaurusa. O Diyos nga amon Ginoo, iginaampo namon, iningatanan, ni Jesus. Amen. Hello. Mao pa nga adlawhan nga tanan nga nagkikita Facebook page ngan YouTube channel live Hanan Masa ug mao pa nga adlaw sinirangan Visayas ini kasagabay Dars. Nga nakuliwat
ikasagabay pul, of diniyo kami sa kabinusa ka oras, hapagisgot, hansumat, kamutangan, panindugan, ngan hingyap, hanmasa. Hininga taramdan, Anmasa. Mga laray uluhan, mga sumat lokal, mga friend rescued OFR, grumadwar, Hari Integration Program, han gobyerno. Dati nga miyembro han rebelde nga grupo sumurinder ha Samar. Doli Region 8 nanhatag in 45 nga mga pedicab. Mga leader han dati nga rebelde han grupo nga CPP, nagsangat han ira posisyon ha kumilik, kasumpay han kumilik resolution 11116. Para naman na nato nasyonal nga mga sumat, NFA pahihitas on ang presyo a pagpalitan humay. Impeachment Secretariat ginbugos han Kamara. Hasumat International, meeting ni President Donald Trump kan President Vladimir Zelensky, nagkaada intensyon. Suicide bombing ha Pakistan, 6 katawo patay. Pagtambalan cancer cells na diskubrehan mga siyentista ha South Korea. Hakatukiban han aton mga sumat yan nga Domingong adlaw, ha sumat lokal, mga friend rescued OFR, grumadwar Hari Integration Program han gobyerno. Grumadwar di dihan nakalabay nga adlaw ang duha ka batch han mga friend rescued OFR nga ginbuhat ta may ibabaw hall, New Capitol Building, Barangay Dalakit, Katarman, Northern Samar. Ginpangunahan ang aktibidad ni Police Corporal Richard Marquita, ngan pwede galing Hailarum han supervision ni Police Lieutenant Colonel Edwin Uluan Jr. Ang mga nandrarwar manilampuson niya na kumplito ang nira reintegration program habalay dang Panan Center pinagikan Miss Janet Burak, balay darang Pan Center Management, Manager Hailarum han Provincial Social Welfare and Development Office nga ginpapanguluhan ni Miss Jeannie Daris, PSWD Officer. Dati nga miyembro ang rebelde nga grupo sumurinder ha Samar. Voluntaryo nga sumurinder ha Samar, voluntaryo nga sumurinder ang usa nga waray nga rani nga lalaki nga dati miyembro ang Communist Party of the Philippines, New People's Army ha Barangay Canticom, Calbiga, Samar. Didahan nakalabay nga Pebrero 26. Ang pagsurrender ang nasabi nga dati nga miyembro ang CPP-NPA resulta ang pakignegosasyon ng panawagan na ito Second Maneuver Company, Regional Mobile Force Company, ngan pinabakdaw Municipal Police Station ng mga kapamilya, hini nga sumurinder na. Apag kaya na, aada kustodiyan surrenderi ha 802nd Maneuver Company, RMFB 8, para ha dokumentasyon ng pagpasilitaran iya pag-enroll ha Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Hadugang nga balita, may daliwat sumurinder nga dati nga rebelde ha probinsyahan Leyte, partikular ha Barangay Cristina, Kalubian, Leyte, waray nga rani ang nasabi nga sumurinder. Duli Region 8, nanhatagin 45 nga mga pedicab. Nanhatag ang Department of Labor and Employment Region 8 ang mga driver ha pedicab hin 45 nga mga pedicab basyudad ng Tacloban ha pakigbuligay ang Public Employment Service Office o PISO didahan nakalabay nga February 26 ang may Plaza Rizal. Ginpunduhan initi kang an integrated livelihood han duli nga may ada kabugosan niya kantidad nga 900,000 ka pesos. Panuyuhan na sabi nga programa nga makahatagin kadugangan nga kita parahan mga benepisyaryo. Antes ang panhatagan pedicab, nagkaadahan briefing, kabahin ang balawd ha trapiko ngan pagkuha and mayor's business permit. Para naman na nato national nga mga sumat, NFA pahitason ang presyo ha pagpalitan humay. Subay ha pahayag ni National Food Authority Administrator Larry Lacson nga pahitason hini ang presyo ang pagpalitin humay ha mga parag-uma
Tungod hini ginpapamonitor niya nakarawat nga report kasumpayhan ginbabaligya nga humay nga naabot tag 13 pesos kada kilo tubtob 14 pesos han mga presko o maghulos nga humay. Sumala pa han NFA nga ang pagpalit hinera hin presko nga humay o mahulos naabot in 18 ngadto 19 pesos kada kilo samtang ang mamara nga humay nabalor hin 23 pesos kada kilo. Kung may tatabo ang pag-umento ang presyo ang humay, magkakaada hin kadugangan nga 5,000 pesos nga kita ang mga parag-uma nga asyaliwat ang magduduso ha traders nga pumalit in humay hamas hitaas nga presyo. Impeachment Secretariat ginbugos han Kamara. Ginbugos ang Kamara ng Impeachment Secretariat nga maghatag hin teknikal nga administratibo nga suporta aging tatawag nga 11-man prosecuting team pagbubuhaton nga impeachment trial kan Vice President Sara Duterte pag-abrihan sesyon han Senado. Siring ni House Secretary General Reginald Velasco nga importante ang papel ng sekretariat nga gintukod tungod kay hira ang maghahatag in logistical resource nga dokumentasyon nga suporta para House Prosecution Team. Ginkukumponer ang Impeachment Secretariat tika nga Office of the Secretary General, Office of the Sergeant of Arms, Legislative Operation Department, Legal Affairs Department, nga di ba pa nga opisina han Kamara. Ang nasabi nga mga opisyal nga empleyado han Secretariat hugot nga magsusunod pagsurundon ng ethical guidelines han Kamara. Mga leader han dati nga miyembro han rebelde nga grupo han CPP-NPA nagsang-at han era petisyon ha COMELEC kasumpay han COMELEC Resolution 11116. Han nakalabay nga adlaw ginpasa ni Miss Arian Jane Ramos, President han Calinaw, Southeastern Mindanao, Miss Alma Gabin, President han Eastern Visayas Peace Builders Development Federation, nga ni Reverend Alfredo Tino Jr., spokesperson han Advocates for Clean Election, ang posisyon han era mga organisasyon, kasumpay han ginpagawas nga COMELEC Resolution number 11116 o ang gintatawag nga Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines para yan nga election 2025. Subay ha era tindog, hini nga resolusyon han COMELEC diri klaro ngan kung ano ang limit ang gisisiring nga labeling, branding and associating. Dugang pa, nakikitaan nira nga bias para hanton mga dati nga kaapi han rebelde nga grupo nga nagsusumat han tinuod nga na-eksperyensyahan samtang kaapi han nasabi nga grupo. Panawagan han grupo nga amyendahan o di ngani tanggalon ang resolution, partikular ang Section 2J. Hato naman sumat international, meeting ni President Donald Trump kan President Volodymyr Zelensky nagkaada intensyon. Nagkaada intensyon giutan ni President Donald Trump kan President Volodymyr Zelensky kakulop nga adlaw pagbisita han Ukrainian President sa White House. Presente gihapon ni Vice President J.D. Vance nga kundiin nagsusunini ang pagiging agresibo ni President Zelensky durante han meeting. Hini nga pagkitahan duha nga mga lider han nasod nagbalyowahin mga magpaso nga pulong nga kundiin ginsayop ni President Trump ni President Zelensky nga asya nagpatikang han kasamo ka Russia nga nagduso para magkaada hin gira giutan hin nasod Ukraine nga Russia. Mahitungod hini nga balyowahin pulong waray naman dayon ang priskon han duha nga lider ngan pati gihapon ang pagpirma han mineral deal sa US ngan Ukraine. A suicide bombing sa Pakistan, unom katawo patay. Patay ang unom katawo kahuman may tabuan usa nga suicide bombing sa mosque nga dapit sa northwestern Pakistan. Ang mga namatay mga kilala nga relihiyoso han nasod ngan mga scholar. Labot lahini samaran liwat ang 20 katawo, tuluhini mga pulis han nasabi nga bombing. Nagtutuon mga opisyal han nasod Pakistan nga ang nahitabo nga bombing binuhatan han ISIS sa Kusuran Province. Pagtambal han cancer cells na diskubrihan mga siyentista sa South Korea.
Nadiskubrihan mga siyentista tika nga Korea Advanced Institute of Science and Technology ang pagtambalhan cancer cells. Nakahimo inihira hinpitad para maibalik ang mga colon cancer cells ha normal hini nga porma imbis nga rubaon. Siring ni Professor Kwang Hyun-cho nga gumamit rin makabago nga teknolohiya, pinaagyan gintatawag nga twin technology, pagtambalhan colon cancer cells. Mahitungod ang kadiskubre hini nga makabago nga pamaagi, naglalaw man nasabi nga mga siyentista nga maghahatag in talwas nga epektibo nga pagtambal ang mga pasyente nga may dasakit nga colon cancer. At iyo tandaan, ang masa, live, Facebook page ng YouTube channel ang masa, kakaupod niyo, kada Biyernes, ng Domingong adlaw, ikan alas 10, hangtod alas 11 ng aga. Ang masa. Dito sa buhay na pansamantala, ang ating buhay sinsela ng bula. Sana'y matagpuan, sana'y masumpungan, at marating mo ang dagong anglaw. Alalahanin ang mga abang, tuladin natin laman at kaluluwa. Kung nagugutom, ganun din ang iba. Kaya isa puso, ikaw ay sila. Dito ako may kapayapaan, dito ang buhay ko'y may katuturan. Dito sa piling ng aking bayan, kapwa'y paglilingkuran. Dito sa buhay mga mortal, paninindigan, yaman at dangal, at ang mahalagay, tayo'y mapalagay, laging mapagbigay at mapagmahal. Alalahanin balang araw, ang mga mithin ay matatanaw. Di ka nag-iisa sa pamamangalaw, tayo ay sila, ako ay ikaw. Dito ako may kapayapaan, dito ang buhay ko'y may katuturan. Dito siling ng aking bayan, kapwa'y paglilingkuran. Dito sa pingit ng kasaysayan, dito ako nakalaan.
hini nga pagkontra hini nga resolution ng Comelec. Wari ba kundin usaya na nga Presidentan Eastern Visayas Peace Builders Development Federation. Amin ito ni Ma'am Almagabin. Ma'am Almagabin mo pingagay mo, ma'am. Pwede ka mag-Tagalog ano mo din gawain. Para mas maintindihan. Good morning kasagabay Dars, kasagabay Paul. Good morning, ma'am. Naton guest dyan na Miss Alma Gabin, President han Peace Builders Development Federation, ma'am. Good morning. Salamat han iyo ginhatag nga panahon para makabulig yapon pag-explicar han iyo pitad hanton nakalabay nga adlaw kabahin han petisyon han dati nga mga membro han grupo han CPP, NP, NDF. Dida nga baga ngadto ada Comelec aniyo Comelec National katuyuan an pagpasa han petisyon Ma'am Alma. Yes po. Okay. Bali amon hiton nag-file kami ha Comelec National didahan Friday habang nagde-discuss kamo nga di nagpa-file kami han aton petition, no? Actually dire pa petition, position paper pala regarding hining Comelec resolution number 11116, no? Kay alarming hiya didahan kahibaro nakon nakita ko may actually an iya bugos na resolution 11116. Mao pa yan iya title, an iya content, pero tigda didahan iya last part may alarming nga portion nga magiging sagabal puntahan maupay nga dalaganhan aton pinili ayan nga 2025. Specifically I'm sorry to interrupt, ma'am. Baka po pwedeng humiling pwedeng isalin mo sa Pilipino Tagalog para maging grupo. Yes, kasi may nag-message sa atin, mas maganda raw pag Tagalog para mas maintindihan ng national. Okay. Sorry. No problem. Kasi yun nga, okay po. na-file natin yung isang position paper ng mga former rebels regarding sa Comelec Resolution 11116 noong Friday, February 28, last day pa naman ng February. Nag-file po tayo ng position paper para alam po ng ating mga kababayan na ang nasabing resolution, though hindi naman yung kabuuan, may portion ng nasabing resolution na talagang alarming, especially sa ating mga former rebels. Kasi ang title niya, Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines for Purposes of the May 12, 2025 National and Local and BARM Parliamentary Elections. Kaya lang, yung last portion ng nasabing resolution, naging alarming kasi nagiging crime yung labeling na tinatawag. Actually, very vague siya, pero yun nga, sa tingin natin, hindi siya makakatulong para maging fair, no, or maging patas ang election 2025. Okay po. Kaya yun, gumawa tayo ng isang position paper muna para to let the Comelec know na may mga nasagasaan, may mga grupo na magiging biktima ng nasabing resolution. No? Kasi as former rebels, no, dalawa pa lang kami na organization na nag-initiate nito kasi nga bago pa lang din namin nalaman na may ganoong resolution. Pero eventually kakalat po ito sa buong Pilipinas kasi we have informed the different former rebels organizations all throughout the country para mag-antabay doon sa magiging action ng Comelec sa ating ipinasa na position paper. So in 10 days time, pag hindi po sila mag-react or wala po silang gawin na reaction or answer sa nasabing position paper,
magpa-file po tayo ng karampatang petisyon. Okay po. Ma'am Alma, may tanong po dito. Ano po ba yung tinatawag na labeling, branding, or associating na term na ginamit ng COMELEC po para mas maintindihan po ng lahat? Yan po ay isa sa mga hindi klaro or vague na portion, parang gray area siya sa nasabing Resolution 11116. Kasi according to COMELEC, babasahin ko, according sa kanya, ang labeling daw refers to the act of categorizing, classifying, labeling, branding, associating, naming, and accusing individuals, groups, and organizations as vocal dissenters and activists or subversive group sympathizers or terrorists, or belonging to a criminal group syndicate without evidence, whether in person or online, broadcast or in print, during the election period and in connection with or in relation to any election-related activity, including but not limited to campaign activities. So, eto, masyado siyang vague kasi sabihin mo lang, yan, sympathizer yan. Magiging criminally liable yung nagbabanggit ng naturang mga provision, which is a violation sa ating freedom of expression. No? Kasi sa freedom of expression, lalo na dahil election, subject yung mga kandidato na maging subject sila for positive or negative campaigning. Hindi po yan bawal. Part yan ng ating freedom of expression. At kami, as former rebels, no, na dati, nandyan sa kanilang grupo, kasi hindi naman lingid sa kaalaman ng ating taong bayan, may mga party list, no, na binuo talaga ng CPP, NPA, NDF para pumasok sa Kongreso at itapol down yung government. Ibig sabihin, pabagsakin ng gobyerno galing sa loob. No? So, hindi lingid. Alam yan ng karamihan. Kaya lang, may mga portion pa rin ng ating voters, especially yung mga bagong voters, ang ating kabataan, mga bago sila. So, hindi nila ma-distinguish kung sino-sino itong mga party list o mga individual na CPP-led or pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines na ang kanyang end goal hindi para magsulong ng mga reforma. Ang end goal ng mga party list na ito ay isulong ang armadong pakikibaka. There's nothing wrong na baguhin ang system, no? Walang problema doon. Pero ang nagiging problema, ang armadong pakikibaka. Yan ang ating kine-question. Yan ang ating ine-expose. Ngayon, sa expose na yan, magiging criminally liable dahil nga sa Resolution 11116. No? Napaka-unfair ng nasabing resolution sa hanay ng mga former rebels. Kasi ang dami ng laws, ang dami ng mga existing, no, na batas na talagang nagpro-protect, no, sa freedom of expression, nagpro-protect sa mga iba't ibang grupo na hindi naman kailangan may ganito pa. Kasi guaranteed naman yung ating laws, no, specifically ang Bill of Rights natin, no. So may karapatan tayong magsalita against or pro sa isang candidate. Kaya ang nasabing resolution, talagang may feeling ako personally na isiningit lang siya sa nasabing resolution. Baka nakaligtaan lang ng COMELEC na i-review ng maayos. Kasi nga, yung mga definition na nandito, parang nilift lang niya from article sa internet, no? Kasi very vague, hindi siya klaro. Tapos, yon, magiging subject tayo for a criminal offense na hindi klaro ang definition. Kaya isa yan sa call natin na silipin ng maayos ng COMELEC yung nasabing Resolution 11116. Okay. Dagdag ko lang, ma'am. Ano po yung tindig ninyo tungkol dito sa
sa resolution ng COMELEC, ang yung resolution number 11116. Meron po ba kayong ayaw nyo ba nito, or meron kayong particular na gustong abutin? The resolution itself is good. Maganda kasi anti-discrimination siya. Kaya okay ang ganon. Pero ang sinasabi kong alarming, ito ang gusto natin na ipatanggal, no, doon sa resolution. So may particular lang tayo na section sa nasabing resolution, ang section 2 letter J, yun ang ipapa-review natin sa COMELEC at ipapatanggal. Kasi ito yung sinasabi ko kanina, yung binanggit ko kanina na gray area. No? Kasi hindi po crime, hindi krimen ang pag-i-expose ng katotohanan. Hindi krimen ang pagsasabi ng katotohanan. Kung meron lang dito sa Pilipinas lie detector machine, we can subject ourselves, no? Para malaman ng taong bayan kung sino ang nagsisinungaling, sino yung nagsasabi ng totoo, no? Ang mga binabanggit natin na ako personally, ang dami kong interviews, ang dami kong binanggit, lahat po yan ay personal experience as CPP-NPA member dati. Before ako nahuli noong 2020. Hindi siya isinubo sa akin, hindi siya idinekta para sabihin ko. No? Kusa ko siyang sinasabi to protect our youth. No? Kasi sila yung mga inosente pagdating sa election period. Kaya lang, malaking portion sila. Kaya kailangang malaman, hindi lang ng ating mga bagong botante, pati ng mga dating botante na, pero hindi sila aware sino-sino ba itong mga kumakandidato. No? Kaya yon, kung dito sa Eastern Visayas, alam naman po ninyo, hindi lang yung mga former rebels, meron na ring grupo na magdi-discuss about party list, no? Hindi lang yung mga allegedly, sabi nila, left-leaning. Pero ako as CPP member, alam ko na CPP-led sila. Pinamumunuan sila ng Communist Party of the Philippines. So, may alliance tayo na nabuo at isa yung mga former rebels na sumusuporta sa nasabing alliance kung saan ang tawag po sa alliance na ito ay Advocates for Clean Elections na naging kasama din namin sa pagfa-file ng nasabing position paper sa COMELEC last Friday. Pahabol lang sa Bedars kay Ma'am Alma. Yung mga para nagtutugma sa yung red tagging, Yes. At may sarili kong opinion to. Ang red tagging kasi hindi natin matatawag sa aking palagay. Yes. Ito'y kung baga galing po sa inyo yung karanasan na sinapiin yung grupo. Ngayon, nagsasalita pa kayo sa kanila kung ano talaga ang ginagawa nila sa mga taktika nila. Hindi po yun red tagging. Yes. Sa ating palagay. So walang red tagging po dyan. Dahil kayo po talaga ang nagpapatotoo na galing kayo dyan, yan talagang ginagawa ng CPP-NPA na mga taktika. Yes. Yun. Actually, alam po natin na ang nasabing termino ay weapon or armas nila para patahimikin yung mga may talagang karanasan sa eleksyon, no? Ako as part of the CPP-NPA for almost 17 years, alam ko yung pasikot-sikot ng propaganda. In fact, naging secretary ako ng Propaganda Bureau dito sa White Area Committee. So, alam ko kung paano nila i-manipulate, no, yung public opinion for their end, no, na magiging pabor sa kanila. Kaya nga, ang sabi ko, etong resolution na to, yung resolution 11.11.6, magiging weapon ito nila against us, former rebels, na nagsasabi ng totoo. No, kasi magaling sila dyan sa propaganda. So we were there, alam natin, alam ko personally kung paano minamaximize ng Communist Party of the Philippines ang mga national and local elections. No? Ang end goal niya, syempre, yung pabagsakin ng gobyerno from within, no? Sa pamamagitan ng mga rekurso, no? Ng mga
laws na magkukuha ng simpatya ng publiko para mahamig nila yung support. And eventually, makuha nila as underground members o kaya full-time member ng Communist Party of the Philippines. So, iyan po ang ine-expose natin. Ayaw natin na may ma-recruit pa sila. Especially now na pabulusok na ang numbers ng NPA nationwide. So, we do not want na magagamit ang eleksyon para makapag-recover sila ulit. Dahil lang sa resolution na ito, dahil sa resolution na ito, masasilence tayo. For me, kahit sabihin natin hindi mag-action ng COMELEC, I am willing na makulong or maging criminally liable. Kesa hindi marinig ng publiko ang katotohanan. Yan po. Excuse. Kasi ma'am, parang kahit ako, yung opinion ko dyan, dapat mayroong mga sinasabi sa labeling, dapat may mga particular lang na mga dapat na nakapaloob doon. Hindi yung sinasabi doon, naka-generalize kasi ang labeling kasagabay po. Kaya nga yun, parang nakikita ko, yun naging kila Ma'am Alma para iparating yung petition natin sa yung petition ng mga dating mga miyembro sa COMELEC para mas marinig din ng taong bayan na at malaman na dapat may mga particular na lalagay sa sinasabing labeling. Kasi pag sinabi mo kasi doon sa labeling naka-generalize, ibig sabihin halimbawa tayo mga taga-media, nalaman niya, halimbawa, source natin ngayon si Ma'am Alma regarding sa mga totoo talagang nangyayari sa pamunuan ng CPP, NPA, NDF. Tapos, bigla tayong bubusalan dahil lang sa labeling resolution na yan, parang hindi tama. Parang binibigyan natin ng tawag doon, yung ano ba sa Tagalog yung WADA, yung binibigyan natin ng chance, ang mga makakaliwang grupo na gawin nila kung ano yung gusto nila, kasi hindi natin parang ang COMELEC naging parang naging favor or mayroong hindi sinasabi doon na fair, kasi sa nakikita ko hinahayaan ng COMELEC na makaupo yung mga makakaliwang grupo. Yun yung nakikita ko, sariling opinion ko yun kaya para sa akin, ako doon, yung pabor ako doon sa ginawang hakbang ng mga peace builders groups, then yung peace advocates, yung ACE na grupo dito sa Eastern Visayas na sumama doon sa tawag dito, tulak ng resolution ng petition para sa resolution para amyendahan o ang sinasabi pa nga ng grupo na kung maaari tanggalin na kasi wala namang sinasabi ni Ma'am kanina or tayo na wala naman tayong or di naman tayo against doon sa mga tawag dito yung anti-discrimination na sinasabi ng COMELEC, pabor tayo doon. Doon lang tayo hindi agree sa labeling part ng resolution kasi hindi malinaw kung sino ang pwede ilagay sa labeling na yan kasi 'di ba sinabi nga natin nung isang araw na yung umabot pa sa punto sa red tagging, kahit si Chairman Garcia lumabas talaga sa bibig niya na kahit siya na red tag kasagabay Paul. Okay. Ma'am, ano po bang mga pinaplano po ninyo o mga hakbang regarding po sa resolution na to ng COMELEC po para magmalinaw? Yung ginawa natin noong Friday, nagpasa po tayo ng position paper. So, hinihintay natin ang COMELEC na in 10 working days, maggawa sila ng statement in answer, para i-answer yung ginawa natin na position paper.
Dahil kung wala po silang gagawin or mananatili lang sa table ng chairman, magpo-proceed po tayo sa another legal remedy, no? Na maggagawa po tayo ng petition kung saan hindi na lang kami at yung taga Southeastern Mindanao ang nakapirma, kundi ang mga FRs na rin, no? Ang mga former rebels all over the Philippines ang magtutulak ng nasabing petition. Actually, may mga nakaredy na po yung petition kasi ang COMELEC unwittingly or hindi sinasadya na talagang in favor siya doon sa mga grupo na alam ng mga former rebels nationwide. Hindi lang kami ng taga Davao ang nagsasabi nito. Alam yan actually ng mga former rebels sa buong Pilipinas na ang nasabing grupo, no, ang mga party list na yan ay pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines. No? Siguro unwittingly or may mga influenced, no, individuals na nagtutulak na maisingit kasi malayo naman sa discrimination yung pag-i-expose lang ng katotohanan. Hindi siya discrimination. Yes. Okay. Kailangan kung gusto nilang i-protect ang mga certain individuals from discrimination, kailangang marinig ng taong bayan. No? Because yung mga sinasabi natin, hindi siya personal attack. No? Hindi natin sinasabi, ay, ang pangit ni nominee ng Kabataan Party List. Hindi ganun. No? Ang sinasabi ko as founding member ng Kabataan Party List noong 2004, kilala ko sila. Hindi magiging nominee yung mga hindi member ng Communist Party of the Philippines. As spokesperson ako ng Gabriela, dito sa Tacloban, nangampanya pa nga ako against sa tatay ni Mayor Romualdez that time. Oo, naglilibot kami sa mga radyo. Kilala ko kung sino yung mga kasama ko. In fact, one of my colleagues that time, namatay sa bombing sa Dolores, Eastern Samar. May sasabihin nila, ano lang kami, labeling lang. Hindi totoo yan. Ang sinasabi namin, based from our experience, hindi walang kwentang labeling. Anong mapapala namin kung i-label namin sila, diba? Diba? Ang gusto lang natin, ma-inform ang general public, sino-sino tong Gabriela, itong Kabataan Party List, Alliance of Concerned Teachers. May nominee tayo from Eastern Visayas. I was there. No? Collective ko siya. No? Sa Communist Party of the Philippines. Inilalabi ko sa national para maging nominee siya. Second nominee. Before Franz Castro. Tapos sasabihin nila, ano lang, politically motivated or sabihin natin red baiting lang. Ang mga binabanggit natin, may mga basis. No? At alam yan ng mga operator, Communist Party operator sa loob ng Kongreso. No? Kaya ginagamit nilang weapon, ginagamit nilang armas, yung termino na red tagging. Pero wala namang batas na nagsasabing mali ang pag-i-expose. Mali ang pagsasabi ng katotohanan. Parang nababaliktad na siguro mga kasagabay, no? Yung nagsasabi ng katotohanan, sila na yung criminally liable, magiging criminally liable. Dahil pag ma-impose itong Resolution 11116 na napaka unfair at saka magiging mapuput into danger, no? Maninilikado yung ating mga former rebels kung bubusalan sila. Ano pa yung weapon nila? Kasi since wala namang batas, no, na nagpro-protect sa mga former rebels. Ba? Yes. Sino yung mga ang label naman sa amin as former rebels, mga KRME, kung dito sa Region 8, or kontra-revolusyonaryo at masamang elemento. May batas ba na nagbabawal na itag kami as KRME? Wala. Ano yung response ng government sa ginagawa ng NPA? Once matag kami as KRMA, subject na kami for liquidation. No? Yan ay nakasaad sa batas ng CPP-NPA. Malinaw na malinaw. Pero anong ginagawa ng gobyerno? Meron ba silang batas to protect us? Nothing. Pero yung labeling,
sabi nila, maninilikado yung buhay nila, wala pa namang in-expose natin, tapos pinatay. Diba? Walang ganun. Namamatay sila during encounter as members of the NPA. Pero kung dito sa urban na pinatay, walang ganun. No? Na yung mga ine-expose natin ay magiging threat sa kanila, magiging problema nila. Ginagamit lang talaga nila ang propaganda para magkaroon sila ng leverage, no? Para sa pangangampanya, which is wrong. Hindi na siya fair campaigning. No? Kung papayagan nila yung CPP-led party list na minention ko kanina, hindi payagan din nila yung mga antay sa kanila. Hindi pwedeng sila lang. No? Hindi mai-inform ang general public sa totoong kulay nila. Sino ang behind their back, sino ang nagpapatakbo sa kanila, ano ang end goal nila. Yan lang ang gusto nating isiwalat sa publiko. So yun talaga sinasabi talaga na hindi patas kasagabay, Paul. Kasi nga binubusalan yung mga nakakaalam ng totoong pangyayari, nakakaalam kung ano ang magiging takbo pagkaya ng nakaupo sa mga posisyon, no, sa government, no, lalo't national level, kasagabay, Paul. Yes, at saka kailangan malaman ng lahat, kasagabay, lalo na ng COMELEC, na ginagawa ng lahat ng gobyerno ang lahat ng paraan para tuluyan ng masugpo ang more than 56 years na insurgency problem na kagagawa ng CPP NDF dito sa ating bansa. Yes, kasagabay, Paul. Kaya taos puso, kahit buhay ang iaalin ng mga former rebel para lang talaga matapos. At ito talagang mga makabayang black, sila talagang papatutuo na talagang mga tao yan ang CPP NDF. Kaya hindi dapat magiging unfair ang resolution 11116 ng COMELEC regarding sa usapin na yan, kasagabay, Larsano. Yes, kasagabay, Paul. At saka kahit tayo tawag dito yung yung talagang gusto natin mas makatulong pa sa government na mawala na yung mga ganyang mga usapin, ganyang mga tunggalian na kaya ako ako doon sa hakbang na ginawa ng mga federation, mga Peace Builders Federation, kasagabay, Paul. Na lang, ma'am, para sa ating mga manunood, mga followers natin, para malaman din nila ano po yung mga gusto yung panawagan para sa lalo na sa federation, ma'am. Yes, sa ating mga ka-FR, mga former rebels, hindi lang dito sa Eastern Visayas, kundi sa buong Pilipinas, huwag po tayong matatakot, no, na isiwalat ang katotohanan. Kasi ang pagsisiwalat ng katotohanan ay hindi krimen. No, ito ay responsibilidad natin, no, para sa pagsusulong ng totoo at makatarungang kapayapaan sa buong Pilipinas. O, kailangan nating isiwalat ang totoo. Kahit maano pa tayo, ma-imprison or maging criminally liable, let's talk kung ano ang totoo. Sabihin po natin sa ating media, dito sa ating mga iba't ibang rehiyon kung nasaan man tayo, no? Isiwalat natin kahit sa ating Facebook page, no? Magsalita po tayo kung ano ang totoo. Okay. Kailangang mapagmatsyag din yung ating mga bagong botante, lalong-lalo na yung kabataan natin kasi first-time voters, kung sino yung maingay, sila ang pakikinggan, which is very dangerous, no? Kasi alam natin na kung sa propaganda-wise, mas marami sila, mas trained na sila, pero hindi po natin papayagan na magibabaw ang kasamaan laban sa katotohanan. Kaya sa ating mga new voters, mag-double check sa mga naririnig natin at
wag na wag po nating iboboto yung mga party list na pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines para hindi po tayo maging biktima no, ng recruitment to underground, recruitment to New People's Army. Kasi isa yung mga party list na ito na vehicle nila, vehikulo para makapag-recruit at palakasin muli yung New People's Army. Yan lang ang ano natin, ang call natin. At syempre sa COMELEC, sana makarating ito sa COMELEC kung marami po ang mag-share, makarating sa kanila, sa pamunuan, sa mga commissioners ng COMELEC, na ang nasabing resolution, particularly letter J ng Section 2 ay very dangerous po. At nagbibigay po ng space or chance na makapag-recruit at makapag-recover yung New People's Army. Kaya, ang nararapat pong gawin, aksyonan yung petition natin, yung position paper in favor sa ating prayer, no, sa ating request sa COMELEC na tanggalin ang nasabing resolution dahil taliwas siya doon sa title mismo ng resolution. Hindi fair campaigning na magiging criminally liable ang labeling, no, na binanggit nila sa nasabing letter ng Section 2. Okay. Malinaw yun, Kasagabay Paul. No? Bago tayo magpaalam, ma'am, no, baka mayroon pa kayong gustong idagdag or batiin. Sige po. Siyempre po, happy birthday, first birthday sa inaanak ko, si Ningning. First birthday niya, and sa ating mga former rebels na nagse-celebrate ng kanilang birthday, happy birthday. Sana po wag kayong magsasawa na magsubaybay dito sa Anmasa. Very regular na po yung program ninyo, no? Yes, Kasagabay Dars, Kasagabay Paul. Friday and Sunday. Okay po. Sana hindi sila magsawa sa kasusubaybay kahit limited ang mobile data. Makinig po tayo at makialam. Kailangan po nating marinig ang ating boses. Pwede po kayo, kung nahihiya po kayo sa comment section, pwede niyong i-PM ang Anmasa or you can contact me personally sa ating mga former rebels kung meron po tayong mga hingyap, mga concern, no, or mga balita na kailangan nating ipaalam sa publiko. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Alma Gabin, ang President po ng Peace Builders Development Federation, no, ng Eastern Visayas. Ulit, maraming salamat sa binigay ninyong oras sa ating diskusyon. Mas naintindihan ng publiko kung ano ba talaga sinasabing leveling. Ulit, Ma'am, good morning. Good morning. At iyo tandaan, Anmasa Live, ang Facebook page ng YouTube channel ng Anmasa. Kakaupod ninyo kada Biyernes ng Domingong adlaw, ikang alas 10 hangtod alas 11 aga. Anmasa. Oras alas 10:55 aga. Kasagabay Paul. Ay, mapingaga. Shout out anay kitahan aton mga followers, listeners, ngan mga subscribers, ano. Shout out. Shout out kan Andres Galoy Jr. Nagkakaisang Nortihanon Agricultural Cooperative ENAC President. Good morning. Shout out kan Ayin Cory Pellier nganhan Roman ka family nga nagkukulaw yan na. Nagkikita nagkukulaw area burungan. Mapingaga yun dida. Shout out kan happy birthday kan Naijin Ningning Ikumo. Happy birthday, happy first birthday Ningning.
Shout out luwat kan anwaray nag tikang gindapundan, kinapundan. Shout out luwat kan Jeffrey Seguan Cabarrio, tikang General MacArthur Isen Samar. Mo pay nga gayo dida General MacArthur Samar. Shout out kan Chris Lacro ngan han mga FRs ha 78 Infantry Burungan. Infantry Burungan. Infantry Battalion Burungan. Infantry Battalion Burungan. Oy, shout out kan Gina Aranja. Oy, Gina Aranja Kapati han Paglaom Tacloban City. Mapay nga agad ya taga barangay 103 barangay Paglaom. Mapay nga agad da. Shout out gihapon ha Solvera family. Hanganan da bugos ng Tacloban. Good morning po. Shout out ka Borongan Active Peace Builders Cooperative. Ngan shout out gihapon kan Melody Batis Paloma Hanharo Leyte. Good morning. Shout out gihapon didaha barangay ang mga barangay official didaha barangay Kaghalo Carigara Leyte. Labi na himis Jalin Cordel ang sekretaryahan barangay permit hiya na nakasubaybay haton. Although danay diri hiya makadungan pero permito hiya nagkikitahin aton programa. Good morning. Oy, shout out ang mga taga barangay 93 Bagakay CRS Village, Dreamville Village o mga pingagayo dida. Ngan sugad man ang taga Metro Tacloban Integrated Peace and Development Workers Federation, ang mga asosasyon, ang mga IPDUAS, mga pingagayo tanan, hinaot kung ta magsubaybay kamo an masa program. Our shout out gihapon han aton bugos nga pamunuan ang 93rd Infantry Battalion nga nagselebrar han era ikapito nga anibersaryo hadton Biyernes nga adlaw Sir kan Sir Paraino kan Batcom Colonel Asaklot. Good morning, sir. At siyempre sa ating Brigade Commander ng 802nd Brigade, Sir Vistor, good morning po. General Vistor, good morning po, sir. Para gyapon atong Joint Task Group Tacloban, kan General Aliana, mapingagay mo, sir. At siyempre, hanikatanan nga aton mga followers, listeners, nga mga subscribers. Good morning ha iyo nga tanan. Shout out gihapon ha naton mga taga-technical nga grupo. I-generalize sala naton kay dadamo ini. Damo nga salama't iyo permanente nga tawag ini iton paningkamot para mas upay pa naton pag taga-technical hini nga programa. Yes. Shout out kan Boy Perez anaton usa nga field tawag ini anatong cameraman. Field cameraman. Oy, may bago kita nga taga-technical kan Kasagabay Lisa, kan Kasagabay Merian. Okay. Okay. Kasagabay Paul, kinahanglan kasagabay Bogos nga Rehiyon 8. Kinahanglan na naton magsarit ha aton magkirita. Anay may damay nagpahabol chat. Shout out kadto kanda Manolito, tas kan Binji tikang kan Opel Galanza Ridaha. Mapingagayo. Kasagabay. Yes, kasagabay Paul. Bueno, kinakapos kita naton oras sa naton programa yan kinahanglan na naton magsarit na naton magkirita kasagabay Paul. Damo nga salamat sa mga nagsusubaybay hini nga taramdan. Okay, diri unta ka magsawa hapagaling susudan anmasa. Please like, share ngan subscribe by Facebook page ngan YouTube channel. I-type la po niyo ang ngaran anmasa. Damo po nga salamat. Padayong konta niyo suportahamon. Ha Domingo na liwat nga adlaw, ha amo lagi hapon, Biyernes nga adlaw, amo lagi hapon nga oras, alas 10 to alas 11 an aga, obdiniyo kami ha paghisgot han sumat, kamutangan panindugan ngan hingyap, han masa, ini hikasagabay dars. Ngan ini naman hikasagabay pool, nagbibilin hayuhin usa nga darhunon. An uhayan humay, samtang nahihinog, ini inayok mo. Ini nga taramdam samtang nagtitikay ha, padayon kami nga mayok bo kapag serbisyo ayo.
Damo po nga salamat ngan maupay nga aga Sinirangan Visayas. At iyo damdam ang masa live ang Facebook page ng YouTube channel ang masa kakaupon niyo kada Biyernes ng Domingo adlaw ika alas 10 hangtod alas 11 aga ang masa. Dito sa buhay na pansamantala, ang ating buhay sinselang ang mula. Sana'y matagpuan, sana'y sumpungan, at marating mo ang dagumutang law. Alalahanin ang mga abang, tuladin natin laman at kaluluwa. Kung nagugutom, ganun din ang iba. Kaya isa puso, ikaw ay sila. Dito ako may kayapan, dito ang buhay ko'y may katuturan. Dito sa piling ng aking bayan, kapwa'y paglilingkuran. Dito sa buhay ng mga mortal, paninindigan, yaman at dangal, at ang mahalagay, tayo'y mapalagay, laging mapagbigay at mapagmahal. Alalahanin balang araw, ang mga mithiin ay matatanaw. Di ka nag-iisa sa pamamangalaw, tayo ay sila, ako ay ikaw. Dito ako may kapal.